Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Lalong-lalo na po sa mga giliw ninyong tagapakinig at taga-suporta sa inyong YouTube channel. Ang kwentong aking ibabahagi ay nangyari taong 1993. Nang panahon pong yun ay lasinggero po ako. Madalas po akong abutan ng dilim sa daan at nakakatulog dahil sa sobrang kalasingan. Madalas din po kaming nag-aaway ng aking ama dahil sa pagiging lango ko sa alak. Nangyari po yun dahil sa sobrang sakit na aking naranasan. Nang iwan ako ng babaeng pinakamamahal ko. Hindi ko alam kung ano ang dahilan at basta na lamang niya akong iniwan nang walang paalam. Magmula noon, unti-unti ko nang sinira ang aking buhay sa pamamagitan ng paglalasing. Pati trabaho ko sa bukid ay napabayaan ko na rin. Ngunit isang araw, nagising kaming magkakaibigan na nasa ibang lugar na kami. At doon nagsimula ang nakakakilabot na karanasan na hindi ko po makakalimutan. Kilalanin niyo na lamang po ako sa pangalang Ato. At ito ang aking kwento. Anak ng putya, lasing ka na naman ba, Ato? Hindi ka na ba talaga magtatrabaho sa bukid? Tay, pwede ba? Huwag niyo na akong pinakikialaman. Hindi naman ako humihingi sa inyo ng pampili ng alak ko Bakit hindi kita pakikialaman, ha? Aba, araw-araw kang umiinom. Niluluto mo ang atay mo sa alak. Paano kung magkasakit ka? Wala tayong perang ipantutustos sa pagpapagamot sa'yo. Ay nako, puro na lang alak ang inaatupag mo. Magtrabaho ka naman. Sa kanyo na problemahin ang bagay na yan, Tay. Kapag nasa ospital na ako, wala pa naman ako dun Anak ng tetego, pambihira ka, bata ka. Palagi mo na lang akong pinag-aalala ba? Kagaya na lamang na nangyari sa'yo kahapon. Dinala ka rito ng mga tanod dahil natulog ka ba naman sa gitna ng kalsada? Nang dahil sa sobra mong kalasingan. Paano? Kung nasagasaan ka ng sasakyan doon, ha? Tapos namatay ka. Buhay pa naman ako Hindi naman ako namatay. Kaya anong kinakagalit nyo? Isa pa, nakikita nyo naman, di ba? Malakas yung katawan ko. Vitamins ko na ang alak, Tay. Pampalakas ko yun. Kaya huwag nyo na akong pigilan sa ginagawa ko. Tsaka, masaya ako kapag nalalasing Nalilimutan ko ang lahat ng problema ko. Problema. Puro ganyan ang dahilan mo. Nagbago ka lang naman nang iwan ka ni Susan. Anak, kalimutan mo na siya. Marami pa namang ibang babae dyan. Marami rin naman ang nagkakagusto sa'yo. Bakit hindi mo na lang ibaling sa iba ang pagtingin mo? Hindi ko kailangan ng babae. Wala silang kwenta. Kaya huwag niyo mabanggit-banggit sa akin yung Susan na yan, Umiinit lang ang ulo ko Ibis ng ganda-ganda ng mood ko Ay nako. Anak, huwag mong daanin palagi sa init ng ulo ang lahat ng bagay. Isa pa, kinakausap kita ng maayos. Anak, hindi ka ba naaawa sa katawan mo at sa kalagayan mo? Ba't naman ako maaawa sa sarili ko? Wala akong kwentang asawa. Gusto ko lang magpakalasing para makalimot ako. Ay nako, pambihira ka talaga. Pinabaliwala mo palagi ang pag-aalala ko sa'yo. Bakit sinisira mo ang buhay mo, anak? Bata ka pa. Makakahanap ka pa ng mas mabuting babae kesa doon kay Susan. Sabi na huwag niyong babanggitin ang pangalan niya Ano ba kayo? Dala ng bugso ng aking damdamin, binasag ko ang bote ng alak sa harapan ng aking ama na si Doroteo at umagos ang luha sa aking pisngi.
Kung natuturuan lang sana ang puso na magmahal ng iba. Matagal ko nang ginawa yun, tay. Pero hindi. Andito pa rin, oh. Andito pa rin ang sakit. Kaya nakikiusap ako sa inyo na wag niyo nang babanggitin ang pangalan ng babaeng yon. Dahil pakiramdam ko, inutil ako. Inutil akong lalaki. Wala akong kwenta. Kaya ba pinaparusahan mo sarili mo? Imbis na turuan niyo ako, bakit hindi niyo yun sabihin sa sarili niyo, tay? Huwag niyo akong itulad sa inyo na manhid. Hindi kayo nasaktan ng iwan kayo ni nanay na sumama siya sa ibang lalaki. Baka nga pati ang asawa ko sumama na rin sa ibang lalaki. Kaya iniwanan niya ako. Magkaiba tayo ng sitwasyon, anak. Walang kinalaman dito ang nanay mo. Meron siyang kinalaman dito, tay. Dahil sa ginawa niya, lahat na lang ng babae at tingin ko kagaya niya. Pero kahit na anong pag-iingat ang gawin ko, nawasak pa rin ang pamilya ko. Malas lang talaga ang buhay ko na to. Buwisit na yan. Hindi ko alam kung kailan ba ako mamamatay. Nang matapos na itong panghihirap ko to. O mas mabuti pang magpakamatay na lamang ako. Hoy, Ato! Ang bibig mo, ha? Baka paduguin ko yan sa suntok. Huwag kang magsasalita ng ganyan. Masarap ang mabuhay at masamang magpakamatay. Kasalanan sa Panginoong Diyos yun. Mortal na kasalanan. Pwede ba tayo tumigil na kayo? Ang mabuti pa, ibili nyo na lang ako ng alak nang sumaya naman ang buhay ko. Alak ba ka mo? Eh wala nga tayong pambili ng bigas. Alak pa kaya? Kaya wala ka ng pambili ng alak. Tumigil ka na sa pag-inom-inom mo na yan. Matulog ka na lang. Kaya aga-aga lasing ka. Kung nagtatrabaho ka na lang sana sa bukid, nagkaroon ka sana ng silbi. Alam mo naman na mahirap ang trabaho ngayon. Pero binabaliwala mo ang trabaho dumarating dito sa bahay. Sayang naman, anak. Malaki ang nawawala sa atin. Dahil sa ingay ni tatay, tuluyan nang nagpantig ang aking tenga. Nagwala ako at diretso akong pumasok sa loob ng kusina. Kinuha ko ang plato at mga baso, saka ako nagbasag ng mga kagamitan. Pinigilan ako ng aking ama, ngunit tuloy pa rin ako sa aking pagwawala. Aba, nagwawala ka na ngayon. Lalaban ka na sa akin, ha? Dahil balasing ka, kaya malakas ang loob mo. At kaya nagagawa mo ang mga bagay na yan. Pinagsasabihan lang naman kita, anak, para magising ka na sa katotohanan. Kapag lasing ako, huwag niyo akong sisermonan. Umiinit lang lalo ang ulo ko. Tatay ko lang kayo at anak niyo lang ako. Ako pa rin naman susunod sa gusto kong mangyari sa buhay ko. Naiintindihan niyo? Ba't tarantadong to? Hindi mo alam ang sinasabi mo. Pinagsasabihan lang kita dahil nag-aalala ko sa'yo. Sinisira mo buhay mo eh. Kung talaga nag-aalala kayo sa akin, tumahimik na lang kayo. Hindi ko kailangan ng sermon nyo. Naiintindihan nyo ba? Kung ayaw mo pagsabihan kita, lumayas ka sa pamamahay ko. Talaga lalayas ako. Pero bago yon, magwawala na muna ako. Sisirain ko lahat ng gamit nito. Para naman madala-dala kayo sa pagsisermon nyo sa akin. Hindi na ako napigilan ni tatay sa aking pagwawala. Malungkot niya akong pinanood habang binabasag ko ang aming mga gamit. Ang mga kapitbahay namin ay kanya-kanyang labas sa kani-kanilang mga bahay. Habang narinig ko ang kanilang mga pinag-uusapan, nagwawala na naman daw ang lasinggerong anak ni Doroteo. Kaya naman, mas lalong uminit ang aking ulo at binato ko sila ng basag na baso. Dahil sa takot, umalis sila sa tapat ng aming bahay habang nagmumura. Sa aking paglingon,
Sa gawin ng aking ama, sumalubong sa akin ang malakas niyang suntok at tumama yon sa aking panga. Bumagsak ako sa sahig habang sapu-sapu ko ng palad ang aking bibig. Hayop ka! Wala ka na nga pakinabang! Nagwawala ka pa! Sinagad mo ang pasensya ko eh! Anong ginawa mo? Pinagbabasag mo mga plato at baso natin na hindi naman ikaw ang bumili! Ala-ala pa yan ang nanay mo! Tapos ginanyan mo lang? Bumangon ako mula sa pagkakahiga at nakakalokong ngisi ang itinugon ko sa aking ama dahil sa malakas na suntok na tumama sa aking muka. Nawala ang kalasingan ko, lalo na nang umagos ang dugo mula sa pumutok kong labi. Hanggang ngayon, pinapahalagaan niyo pa rin ang mga alaala ni nanay. Talaga palang martir kayo, tay. Martir kayo. Tapos ang galing-galing niyo magpangaral sa akin. Eh mas malala pa nga kayo sa akin eh. Wala na si nanay, tay. Iniwan na niya tayo. Dahil nga wala siyang kwenta. Malande at makatisang babae. Dapat nga magpasalamat pa kayo sa akin eh. Dahil binasag ko na mga gamit niya. Wala na kayong maaalala tungkol sa kanya. Kahit gaano pa siya kasama, nanay mo pa rin siya. Ikaw, hindi ka nakakasigurado na tatay mo ko. Pero ang nanay mo, kahit na ilang lalaki pang dumaan sa buhay niya, nakakasiguro ka na siya ang nanay mo. Kaya wag mo siyang pagsalitaan ng ganyan. Dahil kahit pagbalibalig ta rin man ang mundo, nanay mo pa rin siya. Kalokohan. Matagal nang patay ang nanay ko. Isa pa, bakit ba kayo apektado kapag pinagsasabihan ko ng masakit si nanay, ha? Siguro kayo po ang dahilan kung bakit kayo naghiwalay, no? Kagaya na nangyari sa'yo, Ato. Umalis ang nanay mo nang walang paalam. Ngunit hindi ako nasaktan sa ginawa niya. Dahil alam ko na may pagkukulang din ako. Kaya niya ako iniwan. Lalo na, at ginawa ko naman ang lahat para sa pamilya natin. Sana, ganun din ang gawin mo. Hindi yung sinisira mo ang buhay mo. Kaya nga ginagawa ko na, di ba? Umiinom ako ng alak. Hindi matatanggal ng alak ang sakit, anak. Dahil pagkagising mo, pagtanggal na ang epekto ng alak sa katawan mo, babalik at babalik pa rin ang sakit at hindi yun mawawala. Tignan mo ang sarili mo. Pinarurusahan mo ang sarili mo. Bakit? Dahil iniisip mo na may kasalanan ka. Yun na nga eh. Wala akong kasalanan. Kaya bakit niya ako iniwan? Isa pa, wala akong panahon makinig sa mga sinasabi niyo, tay. Ang gusto ko, alak. Yun lang, wala nang iba. Igagaya niyo pa ako sa inyo na inutil at walang kwenta. Hindi na napigilan ni tatay ang galit. Agad siyang sumugod sa akin at pinagsusuntok niya ako sa muka. Yun ang hinahanap-hanap ng aking katawan. Ang masaktan, ang maparusahan ng aking ama. Pagkatapos akong bugbugin ni tatay, ay agad akong tumakbo sa labas. Kahit pasuray-suray ako, ay nagawa ko pa ring makarating sa bahay ng aking kaibigan na si Roger. Gulat na gulat siya nang makita ko na may dugo sa labi. Oh, tol! Anong nangyari sa labi mo? Aba, sinong bumugbog sa'yo? Nag-away kami ni Erpat eh. Tol, lasing ka. Pero bakit ka pinatulan ni Mang Doroteo? Yun lang naman ang kaya niyang gawin eh. Baka naman nagwala ka at nagbasag ka ng gamit. Siyempre, ang ingay eh, ayaw tumigil. Puro sermon. Kaya yun, pinasag ko nga yung mga baso at plato na ala-ala pa raw ni nanay. Kaya ka naman pala sinaktan ni Mang Doroteo eh. Kasalanan mo, nagwala ka eh. Teka nga, bakit ba sa tuwing nalalasing ka maoy ka? Pinagbabalingan mo ang mga gamit ko sa bahay. Malas daw yun sa buhay.
Ang malas sa buhay, tol, yung walang pambili ng alak. Puro ka namang kalokohan eh. Seryoso yung sinasabi ko eh. Alam mo, Chong, makinig ka sa mga sinasabi ng tatay mo dahil para sa yun. Anak ng putya naman oo. Pati ba naman ikaw maninermon? Tama na. Kotang-kota na ako ngayong araw eh. Hindi naman sa sinisermonan kita at dinadagdagan ko ang sama ng loob mo. Pero mali na nga yung ginagawa mo eh. Pinahahalagaan ng tatay mo ang mga gamit nyo, tapos babasagin mo lang? Aba, syempre, magagalit talaga sa'yo yun. Tapos sinabi mo, alaala pa ng nanay mo. Kasi tol, hindi ko talaga kaya yung sakit eh. Pakiramdam ko wala akong kwentang lalaki. Biruin mo, tagal na namin nagsama ni Susan. Iniwan niya lang ako nang wala man lang paalam. Para akong tanga na naiwan sa ere, tol. Kalimutan mo na nga, sir. 8 buwan na nakakalipas magmula lang umalis siya. Kung talagang mahal ka niya, babalik siya. Basta. Masama ang loob ko sa ginawa niyang yun. At kahit bumalik pa siya, hindi ko na siya tatanggapin. Kaya ba sinisira mo ang buhay mo? Chong, marami nag-aalala sa'yo. Kasama na ron siyempre ang tatay mo. Siya ang una. Hoy, tol. Kung sisermonan mo lang din ako, kagaya ni tatay, ang mabuti pa, aalis na lang ako. O teka, sandali lang. Saan ka na naman pupunta? Huwag ka nang umalis. Sinasabi ko lang naman ito dahil kaibigan kita. Kahit na anong mangyari, palagi akong nakasuporta sa'yo. Kaya huwag ka nang umalis, dito ka na lang. Magpalipas ka na muna ng sama ng loob dito. At saka, parang lasing ka pa eh. Hindi na. Nawala ng kalasingan ko nang bugbugin ako ni tatay. Sandali lang at ikukuha kita ng maiinom na kape. Huwag na, tol. Alak na lang tsaka pulutan, masaya na ako. Sapat na yun para sa akin. Sabi na nga ba't dyan din ang punta ng usapan na to eh. Kilala mo naman ako, di ba? Oo na. Kukuha na po ako ng alak at pulutan sa kusina. Tamang-tama. Panalo sa sabong ang manok ni tatay. At may talunan. Meron pang natitirang karne ng manok. Ayos na yun para sa pulutan natin. Sarap nun, adobo. Yan, ganyan nga. Parang ginaganahan ako ah. Yan ang tunay na kaibigan. Sinasamahan ako sa oras ng kagipitan. Oo na, hintayin mo ako rito. Saglit na umalis si Roger at pumasok siya sa loob ng kanilang bahay. Naiwan naman ako sa labas ng balkonay sa madalas naming pagtambayan kapag umiinom kami. Ilang sandali pa ay bumalik na si Roger. Dala niya ang 2 bote ng alak at isang mangkok na may laman na adobong manok na maanghang. Ibinabayo ng aking kaibigan sa maliit na lamesa na gawa sa kawayan. Wow! Grabe! Sarap nito, tol! Sige na, simulan na natin ang inuman. Pero pagkaubos ito, uuwi ka na sa inyo ha. Huwag maaoy ha. Tapos, hihingi ka ng sorry kay Mang Doroteo. Oo na. Basta, simulan na natin ang tagayan. Inalot ng saya ang aking puso nang maguntugan ang bote namin ni Roger. Yun naman ang hudyat ng pagsisimula ng aming paglalasing. Napahalakak ako ng malakas at baliwala ang sakit ng aking labi ng mga sandaling yon. Pagkalipas ng ilang minutong pag-iinuman, biglang nabanggit ni Roger ang tungkol sa habang hawak nito ang singsing sa intituro nitong daliri. Alam mo, tol, ilang taon ko na rin hinahanap ang nawawala akong kapatid eh. Ang alam ko eh, may umampun sa kanya na taga rito. Pero hanggang ngayon, wala pa rin akong nahahanap na impormasyong makakapagturo sa kanyang kinaroroonan. Nag-aalala ako na baka hindi na kami magkita ni Lorna. Hindi totoong mga magulang ni Roger ang kanyang mga kasama sa bahay. Lumaki siya sa bahay ampunan at nagkahiwalay sila ng kanyang kapatid. Nakilala ko si Roger
nang minsang mapaaway ito at tinulungan ko siya. Maya-maya pa ay malungkot kong tinignan ang muka ng aking kaibigan habang umiinom siya ng alak. Tol, umaasa ka pa rin ba na magkikita kayo ng kapatid mo? Malapit na nga ako mawala ng pag-asa eh. 15 taon ko na siyang hinahanap. Hindi ko na nga alam kung anong itsura niya eh. O kung buhay pa ba siya, o maayos ba ang buhay niya ngayon. Alam mo, Tol, kung talagang ipagkakaloob ng Panginoon na magkita kayo ng kapatid mo si Lorna, magkikita kayo. Kahit di mo siya hanapin, nakaguhit yun sa kapalaran ng isang tao. Wow ha? Coming from you ha? Para yatang magandang lumalabas sa salita sa bibig mo ngayon ha? Hindi katulad kanina, na puro sama ng loob ang naririnig kong lumalabas sa bibig mo. Maganda yata ang epekto ng alak at pulutan natin sa'yo, Tol ha? Tol, maayos naman talaga akong kausap eh. Ngayon lang naman ako nagkakaganito, di ba? Kilala mo naman ako. Tsaka, hangad ko na magkita kayo ng kapatid mo si Lorna. Dahil ang kapatid mo, siya ang totoo mong pamilya. Totoo ko na rin pamilya ang mga magulang ko ngayon, Tol. Mabuti sila sa akin, kahit di nila ako kadugo. Ay nako, tama na nga to. Nauuwi sa pagdrama-drama ang usapan natin eh. Ibig na nagsasaya tayo eh. Dahil nalibang kami sa aming pagkikwentuhan, hindi ko namalayan na madilim na ang paligid at ang tig-isang bote namin ni Roger kanina ay naging tig-5 bote ng alak. Sanay na ang aking sikmura sa alak, kaya hindi ako masyadong nalalasing. Kaya naman ay nagpasya na rin kaming magpahinga ng aking kaibigan na si Roger. Pagdating ko sa bahay ay nadatnan ko si tatay. Nakaupo siya sa upuan na gawa sa kawayan. Hindi ko siya inimik. Diretso akong pumasok sa loob ng aking kwarto. Nahiga ako sa katre at agad akong nakatulog. Kinabukasan, maaga akong nagising. Nauna akong bumangon sa aking ama. Iniisip ko kung saan na naman ako kukuha ng pambili ng alak. Pambihira naman buhay to. Saan na naman kaya ako makakahanap ng perang pambili ko ng alak? Ay nako, nakakabwisit talaga. Sana makahanap ako ng mahiwagang bote ng alak na hindi nauubusan ng laman. Natatawa na lamang ako sa aking naiisip. Maya-maya pa ay biglang napako ang aking paningin sa aking bagong bili na araro. Sumilay ang nakakalokong ngiti sa aking labi at napalingon sa gawi ng silid ni tatay. Maingat kong binuhat ang araro at dinala ko yon sa bahay ni Mang Derto. Oh, ito na Mang Derto. Ito na ang pinag-usapan natin ng isang araw ha. Bibili niyo po ba? Bagong-bago po tong araron to. Isang gamitan pa lang po to at mura ko lang po ipagbibili sa inyo. Pwede nga po yung palit alak na lang eh. Kahit walang pera eh. Nag-aalalang napatitig sa akin si Mang Derto. Halata sa kanya na nagdadalawang isip siyang bilhin ang aking araro. Maya-maya pa ay napilitan din itong kunin ang aking gamit kapalit ng 10 bote ng alak. Nag-abot din siya sa akin ng pambili ng pulutan. Kaya naman, ganun na lamang ang aking tuwa nang bitbitin ko ang mga bote ng alak at dalhin yun sa bukid. Tumigil ako sa tapat ng puno na madalas kong pagtambayan. Pagkalipas ng ilang minutong pag-iinom, nakaubos na ako ng 2 bote ng alak. Maya-maya pa, natigilan ako nang makarinig ako ng yabag mula sa aking likuran. Tumambad sa aking paningin ang galit na si tatay. Hayop ka! Ibinenta mo ang araro kapalit ng alak na yan? Wala ka talagang awa sa akin ah! Tay, sandali! Bitiwan niyo ang braso ko! Nasasaktan ako eh! Ano ba problema niyo? Ha?
Sa akin naman ang araw-araw yun ah. Kahit na sa'yo pa ang gamit na yun. Alam mo naman na yun lang ang ginagamit kong panghanap buhay para sa pagkain natin dalawa. Pagkatapos mababalitaan ko na lang na ibinenta mo na kay paring Gerto ang araro sa murang halaga. Kapalit lang ng alak mo. Eh naman pakialam nyo sa gamit ko. Eh di ba ganap din kayo ng gamit nyo na pwede nyong ibenta? Dala ng bugso ng damdamin ng aking ama. Umangat ang kanyang kamao at tumama yun sa aking muka. Wala ka talagang konsensya, napakahayop mo. Wala kang awa sa akin. Tama lang pala na iniwan ka ni Susan. Dahil wala kang kwentang tao. Inutil ka. Huwag nyo mabanggit-banggit sa akin ang pangalan ng babaeng yun, Tay. Wala akong ginawang masama sa inyo para saktan nyo ako. Bitiwan nyo nga ang braso ko. At wag nyo akong pilitin na lumaban sa inyo. O sige, lumabang ka. Nang makita mong hinahanap mo, tarantado ka. Binitiwan ni tatay ang aking braso at sinipa niya ako sa aking tagiliran. Tuluyan ko nang nakalimutan na siya ang aking ama. Gumanti ako sa kanya ng suntok na agad naman niyang naiwasan. Gumanti si tatay sa akin ng sipa na tumama sa aking sikmura. Napaatras ako ng hakbang, ngunit agad akong nakabawi ng suntok sa kanya na tumama naman sa kanyang muka. Saglit siyang natigilan, pero agad din siyang nakabawi sa pagkabigla at magkakasunod na suntok ang tumama sa aking dibdib. Bumagsak ako sa lupa at dinuro ako ng aking ama. Simula sa araw na to, hindi na kita anak, hayop ka. Wala kang utang na loob. Naiintindihan ko na sana ang pag-inom-inom mo ng alak eh. Pero wala ka na. Malala ka na. Lulong ka na. Hindi na yan makatarungan dahil nagiging asal hayop ka na. Pati ako, hindi mo na ako ginagalang. Kayo ang pumilit sa akin na labanan kayo. Dahil sumusobra na kayo eh. Kaya kasalanan nyo kung bakit hindi ko kayo nire-respeto. Pues, kung hindi mo ko kayang irespeto, kalimutan mo na rin na may ama ka. Hindi na hinintay ni tatay na ako ay sumagot. Agad siyang umalis sa aking harapan. Pinunasan ko naman ng daliri ang aking dugo sa labi. Saka ako tumayo at naupo sa tabi ng natitira kong alak. Napatanaw ako sa palayan at muling tumungga ng alak. Kaya lang, nasaktan ako nang lumapat ang likido sa pumutok ko na labi. Lintik na yan, oo. Nakakainis. Hindi tuloy ako makainom na maayos. Aray, ang hapdi. Pagsapit ng gabi, ay nagpasya na akong umuwi sa bahay. Dala ang natitirang bote ng alak. Nadatnan kong nakasarado ang pinto. Nasa bintana si tatay na parabang sadya niya akong hinintay. Tay, buksan niyo itong pinto. Papasok ako. Gusto ko na matulog. Simula kanina, wala ka ng bahay na uuwian. Tapos na tayo bilang mag-ama. Kaya lumayas ka sa pamamahay ko. Hindi kita kailangan dito, bastos! Tay, pwede ba? Tigilan niyo na nga kadramahan niyo sa buhay. Papasukin niyo na ako. Dahil kung hindi, magwawala ako rito. Imbis na pagbuksan ako ng pinto, pinagsarahan pa ako ng bintana at pinatayan ako ng ilaw. Nagwala ako sa labas, ngunit ako lamang din ang napagod. Kaya naman, umalis na lang ako sa tapat ng bahay namin at naglakad sa mabatong kalsada. Hanggang sa humantong ako sa abandonadong kubo. Naupo ako roon habang umaasa sa liwanag na tanglaw ng buwan. Inilapag ko ang aking dalang alak at tinunggayon habang nagsasalita na mag-isa. Akala siguro mamamatay ako kung lalayas ako sa bahay niya. Pre, wala siyang kwentang ama.
Mawalang galang na sa'yo, iyo. Maaari ba akong maupo sa tapat ng lamesa mo? Pwede naman po. Basta tahimik lang kayo Huwag kayong manenermon kagaya ng aking ama na walang kakwenta-kwenta. Sa pananalita mo, mukhang lasing ka na. Pero sa kilos mo ay hindi pa. Nakita ko, magaling kang makipagsuntukan sa iyong ama. Natigilan ako sa aking narinig at nahinto ang bote ng alak sa ere. Napatitig ako sa kanya habang dahan-dahan kong ibinababa ang alak sa lamesa. Teka. Nakita niyo yung ginawa ko kanina? Siguro kayo na niyo pa ako sinusundan, no? Hindi naman kita sinusundan. Nagkataon lang naman na nakita ko kayo sa palayan habang nagpapahinga ako. Akala ko naman balak niyo na rin makialam sa buhay ko Pwedeng ganun na rin, iyo. Nilulunod mo ang katawan mo sa alak. Kaya unti-unti kanyang binabago. Pati ang ama mo, nagagawa mo ng labanan. Sa pagkakaalam ko, mabuti ka namang anak noon sa kanya. Tama ba? Teka, sa tono ng pananalita niyo, parang kilala niyo ako Tumawa ang matanda, saka tumayo at naghubad ng sinturon. Ipinatong niya ang bagay na yon sa lamesa, saka tumingin sa akin. Hindi kita kilala. Pero batay sa nakita ko kanina, nararapat lang naman siguro na sa'yo ko ibenta ang aking sinturon. Wala kasi akong kapera-pera. Gagamitin ko siya ng pamasahe papunta sa baryo ng Santa Rosa. Baka naman maaari mong bilhin na ang sinturon ko para may pangpamasahe ako. Ako pa talaga napili yung pagbenta ng sinturon niyo, tatang wala nga rin akong kapera-pera. Alam kong may pera ka. Dahil kakabenta mo lamang ng araro mo kanina, hindi ba? Anak na po, galing mo Pati pala pinag-usapan namin ni tatay, narinig mo rin. Ayos din kayo no? Hindi halata na chismoso kayo Kagaya ng sinabi ko, aksidente ko lang narinig ang usapan yung mag-ama. Sige na, kahit magkano kunin mo na itong sinturon ko. Isa pa, mamahalin ang akin sinturon. Pwede mo yung ibenta sa mas mahal na halaga. Bigla akong nagka-interes sa sinturon nang marinig ko ang sinabi ng matanda. Kaya naman, palihim kong hinawakan ang aking bulsa na may laman na 100 piso. Kahit magkano, papayag kayo? Oo, madali naman akong makakasakay ng bus kung may pambayad ako sa sasakyan kahit magkano. O sige. Ibibigay ko sa inyo ang 100 piso. Pero siguraduhin nyo na mabibenta ko to sa mas mahal na halaga. Oo, pero mas maganda kung gamitin mo muna para masubukan mo ang kalidad ng produkto. Isa pa, mukhang luwag na ang pantalon mo. Tamang-tama sa sinturon ko. Nang maiabot ko ang pera sa matanda, ay hinawakan ko ang sinturon. Maya-maya pa ay nagpaalam na rin ito at umalis sa aking harapan. Aba, ayos Mukhang mamahalin nga to. Yari sa balat ng hayop ang sinturon at wala man lang gasgas. Tama-tama. Susubukan ko muna para malaman ko kung gaano to kaganda. Tumayo ako at isinuot ko kagad ang sinturon. Nang maisara ko yon, ay bigla kong naramdaman ang paghigpit nun sa aking bewang. Uy! Ang galing Automatic na umihigpit yung sinturon Panigurado kikita ako ng mas malaking halaga dito kapag nabenta ko to sa iba. Ang hina pala ng isip ng matandang yun. Ibinenta niya sa akin sa murang halaga lang ang sinturon na to. Halata naman na mamahalin to Automatic ba naman Dahil sa akin tuwa, ay sumayaw ako at nagsisisigaw.
Lahat naman ng taong dumaraan sa tapat ng kubo ay bakas sa mukha ang pagkadismaya. Hindi na naman daw sila makakatulog dahil sa aking ingay. Maya-maya pa ay dumating ang kaibigan kong si Roger. May dala din siyang alak at nagulat sa aking itsura. Uy! Anak naman ng 7 tipaklong, oo. Palagi na lamang putok ang labi mo tuwing nagkikita tayo, ah. Ano na naman ba nangyari sa'yo, ha? Pa ba? Di ka dati gawi. Pero kalimutan mo na yun. Magpakasaya na lamang muna tayo. Malaya na ako! Teka. Anong malaya ang pinagsasasabi mo? Malaya na ako. Tinakwil na ako ni tatay. Wala na akong ama, kaya malaya na ako. Ano? At masaya ka pa ng lagay na yan, ha? Anong gusto mong gawin ko? Umiyak, nagalupasay, gano'n. Nako. Tigilan mo ako. Hindi mangyari yun, uy. Ayaw na niya sa akin. Mas lalong ayaw ko sa kanya. Kaya halika to. Magsaya tayo. Buksan mo na yung dala mong alak at magpakalunod tayo sa saya. Malakas akong napasigaw. Nagtatatalon pa ako. Nagpupukpok ng kamay sa lamesa. Tuluyan na akong nambulabog ng mga taong natutulog. Wala naman silang magawa para awatin ako. Maging si Roger ay nahawa na rin sa kakaibang saya na aking nararamdaman. Kumanta kami. Nagbasag ng bote hanggang sa may dumating na 3 lalaki. Galit na dinuro kami. Masyado raw kaming maingay. Bakit? Ha? Sa'yo ba ang lugar na to? Kayo ba nakabili nito? Tol, mukhang gusto yata lang gulo niyan, tol, eh. Nag-aamon yata, eh. Kung gusto niya ng gulo, ibibigay ko yun sa kanya. Hindi na ako naghintay. Nang sasabihin ng lalaking dumuro sa akin, agad ko siyang sinipa sa sikmura. Napaatras siya at gumanti naman siya sa akin ng sipa na tumama naman sa aking balikat. Si Roger naman ay nakipagpambuno sa 2 lalaking biglang dumating, habang ako naman ay hinarap kong muli ang aking kalaban. Nagpalitan kami ng suntok. Sa kanya ko ibinuhos ang galit at sama ng aking loob para sa aking ama. Bumagsak ang lalaki sa lupa, kaya nagkaroon ako ng pagkakataon. Magkakasunod na suntok ang tumama sa mukha nito hanggang sa hindi na ito makalaban. Natakot din ang iba nitong mga kasama at hinila ang lalaki papalayo sa aming kinaroroonan. O ano? Mga wala pala kayo, eh. Matapang lang kayo dahil akala nyo kayang-kaya nyo kami. Hoy! Ibayin nyo kami! O ano? Nasaan ang tapang nyo ngayon? Bumalik kayo dito! Bumalik kayo! Tama na, tol, tama na. Pabayaan na natin sila. Hoy, ang ganda naman yata ng sinturon mo. Ngayon ko lang napansin yan. Napatingin ako sa suot kong sinturon at para bang kumislap ang bakal nun sa aking bewang. Eto ba? Bagong bili ko to, tol. Halika. Huwag na muna natin pag-usapan to. Ituloy na lang natin ang inuman. Samahan mo ko rito sa kubo. At dito na tayo matulog. Masaya naming ipinagpatuloy ang pag-iinuman. Naubos namin ng alak hanggang sa tuluyan na kaming nakatulog. Kinabukasan ay nagulat ako sa lugar na tumambad sa aking paningin. Teka. Nasaan ako? Anong klaseng lugar to? Hindi naman kami rito nag-inuman kagabi, ha? Ang huling natatandaan ko nasa kubo kami. Bakit narito kami sa balkonahe ng malaking bahay na gawa sa sawali? Anak naman ng putya, oo. Pinagtripan na yata kami, ha? Napako ang aking paningin sa natutulog na si Roger.
Agad siyang nagising dahil sa ingay ng mga tao na nasa harapan namin. Naupo siya at bumakas din sa kanyang muka ang pagtataka. Hala, anong lugar to, Chong? Nasaan tayo? Teka, naglakad ba tayo kagabi, Ato? Ako nga sana magtatanong yan sa'yo eh. Kaya lang, mukhang hindi mo rin pala alam kung paano tayo nakarating dito. Hindi kaya naglakad tayo ng tulog? Dahil sa kalasingan? Imposible yun. Natatandaan ko nakatulog tayo pagkatapos nating maubos ang alak eh. Isa pa, hindi ako pamilyar sa lugar na to. Ngayon lang ako nakarating dito eh. Sino kaya nagdala sa atin rito? Imposible naman na nakarating tayo dito nang hindi natin namamalayan. Ewan ko. Ang gulo ng isip ko. Wala talaga akong maalala. Ang natatandaan ko lang, natulog tayo. Diyos ko, anong klaseng lugar to? Kakaunti ang bahay at ang sama ng tingin ng mga tao sa atin. Saglit kaming natigilan, lalo na nang napako ang aming paningin sa pinagkakaguluhan ng mga tao. Teka, ano ba yung pinagkakaguluhan ng mga tao sa tapat ng bahay na to? Halika, tignan natin para makita natin. Agad kaming tumayo ni Roger at nilapitan ang mga tao. Ganun na lamang ang panlalaki ng aming mga mata nang tumambad sa aming paningin ang lalaking nakahandusay sa lupa habang nakadilat ang mga mata. Wakwak ang tiyan at butas ang leeg. Maputla ang balat at naliligo sa sarili niyang dugo. Bumundol ang kaba sa aking dibdib nang tumingin sa amin ang mga taong naroroon. Tol, bakit ganyan sila makatingin sa atin? Ano ba kasing nangyayari? Hindi kaya ang lalaking yan ang nakaaway natin kagabi? Naku, imposible. Kilala ko ang mga lalaking nakaaway natin kagabi. Isa pa, tumakbo sila papalayo sa atin, di ba? Hindi ko nga kilala ang lalaking yan eh. Pero batay sa tingin ng mga tao sa atin, para bang iniisip nila na tayo ang pumatay dyan sa lalaki? Bigla kaming natigilan nang dumating ang maraming tanod, kasama ang tinatawag nilang kapitan sa lugar na yon. At nasisiguro ko na hindi siya ang kapitan namin sa baryo. Kaya naman, mas lalo akong kinabahan. Sila ba? Sila ba ang dalawang lalaking dayo? Itinuro kami ng lalaki sa kapitan at agad niya kaming pinahawakan sa kanyang mga tanod. O teka, anong ginagawa niyo ah? Bitiwan niyo kami! Bakit niyo kami inuhuli? Dahil kayo ang pumatay sa lalaking ito, hindi ba? Naku, nagkakamali kayo. Hindi po namin kilala lalaking yan. Hindi kami pumatay dyan. Kung ganon, sino kayo? Taga saan kayo? Po, taga Baryo Alimpok po kami. Bakit po ba? Taga Baryo Alimpok ba ka mo? Kung ganon, anong ginagawa niyo rito sa baryo ng Santa Rosa? Paano kayo nakarating dito? Teka, sandali lang po. Baryo to na Santa Rosa? Hindi po ba't 4 na barangay muna ang kailangan naming daanan bago kami makarating dito? Aba, paano nangyari yun? Abay, hindi ko alam. Malay ko sa inyo. At saka paano hindi nyo alam kung bakit kayo narito, ha? Paano kayo nakarating dito? At bakit kasama nyo ang lalaking ito? Wala po talaga kaming alam, Kapitan eh. Lumang style na yan. Kumita na yan. Nagpapaliwanag po kami na maayos, Kapitan. Totoong wala po kaming alam sa nangyari sa lalaking yan. Kung kami ang pumatay dyan, bakit hindi kami tumakas? At dito pa kami natulog? Dahil kasama ito sa plano nyo. Para hindi kayo paghinalaan. Sa barangay na kayo magpaliwanag. At doon nyo na lamang hintayin ang pagdating ng mga pulis na uhuli sa inyo. Tsaka teka, sandali lang. Amoy alak kayong dalawa. Dahil sa sobrang kalasigan nyo, pumatay kayo ng tao. Kaya wala na kayong kawala. Hala, sige na. Lakad! Teka, maniwala po kayo sa amin, Kapitan. Hindi po kami pumatay sa lalaking yan. Nagkakamali kayo.
Kaya bitiwan niyo na po ako, pwede ba? Wala po kayong sapat na ebidensya na kami ang pumatay sa lalaking yan. Hindi ako naniniwala sa inyo. Hindi niyo nga alam kung paano kayo nakarating dito eh. Hala, sige na. Dali na ang dalawang yan sa barangay. Teka, wala kami kasalanan. Nagising na lang kami, nandito na kami sa baryo niyo eh. Ano ba, wala kami kasalanan. Habang nagpupumiglas ako, ay napansin ko ang matandang lalaki. Nakatayo siya sa ilalim ng puno habang nakatingin sa akin. Teka, siya yun! Siya yung matandang lalaki nagbenta sa akin ng sinturon! Baka alam niya kung paano kami nakarating dito! Ngunit tumalikod na ang matandang lalaki at agad na umalis sa lugar na yon. Naalala ko na sa Santa Rosa pupunta ang matanda. Nang gabing magkausap kami, kaya natitiyak ko ng mga sandaling yon na ang matanda ang nakakaalam kung bakit kami nasa baryo ng Santa Rosa. Maya-maya pa ay bigla na kaming kinaladkad ng mga tanod papunta sa barangay hall. Tol, anong gagawin nila sa atin? Wala tayong kasalanan. Hindi naman tayo pumatay sa lalaking yun, di ba? Kaya bakit nila tayo inuhuli? Hindi ko nga rin alam, Roger eh. Naguguluhan na rin ako. Basta't ang natatandaan ko lang, nagising tayo sa baryong to. Ano ba kasing klaseng lugar to? Nakakainis. Wala man lang akong maalala. Wala na kayong magagawa. Dahil kayong dalawa, ang pangunahing suspek sa pagkamatay ng lalaking yon. Hindi nga kami pumatay ron, Kapitan. Bakit bang kulit mo? Brutal ang pagkakapas lang doon sa lalaki. Hindi yung kagagawa ng tao. Baka hayop pwede pa. Paano nyo patutunayan na hindi kayo may gawa nun, ha? May natagpuan na basag na bote sa higaan nyo. Baka nga yung pa ang ginamit nyo para patayin ng lalaki. Wala kayong naaalala dahil sa kalisingan nyo. Pambihira. Lulusot pa kayo eh. Hala, sige. Lakad! Kahit na anong paliwanag ang aming gawin, ay hindi kami pinakinggan ni Kapitan. Pagsapit namin sa punong tanggapan, agad nila kaming ikinulong at hiningian ng ID. Wala namang kaming maipakita dahil ang lahat ng aking gamit ay naiwan ko sa bahay. Pati si Roger ay dismayado rin sa nangyari sa amin. Dahil pati raw siya ay nadabay. Pakawalan niyo kami, Kapitan! Nakikiusap naman kami sa iyo. Wala kayong nakita sa amin na ebidensya na makapagpapatunay na kami nga talaga ang pumatay sa lalaking yun. Kahit na pa eh, hindi pa rin ako naniniwala sa inyo. Lalo na at dahil lamang kayo sa baryo namin. Habang tinatanong kami ni Kapitan, ay nahagip ng aking paningin ang matandang lalaki. Sumunod pala siya sa amin at kausap niya ang isa sa mga tanod. Hindi ko matawag ang kanyang pangalan dahil hindi ko naman siya kilala. Bigla ko na lang ulit naramdaman ang pag-iinit ng aking sinturon. Kaya naalala ko ang tungkol sa bagay na yon. Tatang! Tatang, sandali! Tulungan niyo po kami! Ako po yung bumili ng sinturon niyo! Tumingin lang sa akin ang matanda at umalis sa harap ng barangay hall. Kaya dismayado kong napatingin kay Roger. Ato, ang matanda bang yung kanina? Ang nagbigay sa'yo ng sinturon? Uy, baka alam niya kung paano tayo nakarating dito. Pero mukha naman siyang walang alam sa nangyari. Hindi ka nga niya pinansin eh. Huwag mo munang isipin yun, Tol. Ang isipin mo, kung paano tayo makakalaya rito at kung paano tayo nakarating dito, kung bakit wala tayong maalala. Saglit akong natigilan at inalala ang mga nangyari. Pero kahit anong gawin ko, ay walang pumapasok sa aking isip. Magdamag kaming ikinulong sa barangay, ngunit wala pa ring dumating na pulis para kami ay dalhin sa bayan. Kinabukasan ay nagising kami ni Roger sa malakas na sigaw ng lalaki kasama ang 2 pulis. Ayon dito ay nakausap ng mga pulis ang nakakita sa pumatay sa lalaki. Nagulat kami nang marinig na aswang daw ang may gawa nun sa biktima.
Ano ka mo? Aswang ang may gawa nun sa lalaki. Abay, imposible. Walang aswang sa baryo natin. Ngunit ipinagpilitan ng lalaki na meron daw makakapagpatunay na totoo ang sinasabi nito at hawak na raw ng mga pulis ang testigo. Naniwala rin ang 2 pulis na dumating dahil sa kabilang baryo raw ay may ganun na din daw na kaso ng pagpatay ng mga aswang. At sila mismo ay nakakita rin ng ganung klaseng nilalang. Dahil sa aming mga narinig, nabuhayan kami ng loob na kami ay makakalaya na. Kapitan, narinig namin aswang ang may gawa nun sa lalaki. Kaya palayain niyo na po kami. Kung ayaw niyong ireklamo namin kayo. Napilitan si Kapitan at pinakawalan niya kami. Mabilis kaming lumabas ng kulungan at nilapitan ko si Kapitan. Sabi ko na kasi sa inyo wala talaga kaming kasalanan Palalampasin namin ang ginawa niyo sa amin. Pero kapag naulit pa to, ako mismo magrereklamo sa inyo sa mga pulis. Pasensya na kayo. Pinangangalagaan ko lamang ang aking nasasakupan. O sige na, maaari na kayong umalis. Tol, tama na yan, Tol. Halika na. Umalis na tayo rito. Halos hilahin ako ni Roger palabas ng barangay hall. Pero kinausap ko muna ang lalaki. Kuya, maraming salamat sa inyo Dahil kung di sa tulong nyo, kung di kayo dumating, baka tuluyan na kaming mabulok dito sa kulungan. Tinapik ako ng lalaki sa aking balikat at sinabi niya na wag daw akong magpasalamat sa kanya. Sa halip, magpasalamat daw ako sa matandang lalaki na tumistigo sa nangyari. Biglang pumasok sa aking isip ang matandang lalaki na may-ari ng sinturon ko dahil tugmayon sa paglalarawan ng lalaki. Nalaman ko rin na aswang tiktik raw ang pumatay sa biktima. Ato, ang aswang na tiktik ay mapanganib. Ang kanyang binibiktima ay lalaking lasinggero at buntis. May kakayahan siyang magpahaba ng dila niya at kaya niya ring lumipad. Pambihira namang kamalas-malasan to. May ganun bang aswang? Namimili pa ng bibiktimahin? Anak ng putya, oo. Ikaw, Roger, pinagloloko mo lang yata ako Hoy, hindi ako nanloloko. Totoo sinasabi ko sa'yo, Ato. May alam ako sa mga aswang. Kaya natitiyak ko na ang pumatay sa lalaking yon ay isang aswang na tiktik. Isang tiktik na namimili ng bibiktimahin. Dahil sa aming pinag-uusapan, lumapit si Kapitan sa aming dalawa ni Roger. Kung meron ka palang alam tungkol sa mga aswang, bakit ngayon mo lang ito sinabi? Bakit, Kapitan? Maniniwala po ba kayo kung sinabi ko kagad kanina? Kung sa bagay, ngayon lang merong aswang na umatake sa aming lugar. Kaya kahit nasabihin mo pa sa amin ang tungkol sa aswang na tiktik, ay hindi ko rin talaga paniniwalaan yon. Pero mabuti na lang, maswerte kayo. May 2 pulis na nagpapatunay na totoo ang aswang. Ibig sabihin po nun, meron kayong kasama sa baryong to na malapit ng mga anak. Dahil doon, kayo po ang sunod na bubulabugi ng mga aswang. Dahil sa aking narinig, napatingin ako sa labas ng barangay hall at nahagip ng aking paningin ang pamilyar na babae. Susan? Si Susan yun Hindi ako maaaring magkamali. Si Susan ang nakita ko. Dahil sa aking nakita, mabilis akong tumakbo papunta sa labas ng barangay hall. Iniwan ko ang kaibigan kong si Roger sa loob habang kausap niya si Kapitan. Agad kong sinundan ang babaeng naglalakad papunta sa makipot na daan. Mabilis siyang maglakad na para bang nagmamadali. Kaya naman, mas nilakihan ko ang hakbang ng aking mga paa habang hindi ko inaalis ang paningin sa kanyang likuran. Susan! Susan, sandali! Hintayin mo ako! Susan! Pero hindi lumingon ang babae. Diretso lamang siya sa paglalakad. Dahil abala ko sa paghabol sa kanya, hindi ko napansin ang matandang babae. Bumangga ako sa kanya
at inalalayan ko siyang tumayo. Kaya naman, umagwat sa akin ng malayo si Susan. Sa muli kong pagtingin sa gawin niya, papasok na siya sa kakahuyan. Kaya naman, tumakbo ako para habulin siya. Pagsapit ko sa gitna ng kakahuyan, bigla na lamang nawala si Susan. Inilinga ko ang aking paningin sa paligid, ngunit hindi ko na siya nakita. Akma na sanang aalis ako sa lugar na yon nang bigla akong natigilan. Teka, bakit ganun? Bakit malaki ang tiyan niya? Hindi ako maaaring magkamali sa nakita ko. Buntis si Susan. Biglang bumundol ang kaba sa aking dibdib nang maalala ko ang itsura ni Susan. Hindi kaya niya ako iniwan? Dahil may iba na siyang lalaki. Maya-maya pa ay bigla akong nakarinig ng boses mula sa aking likuran. Paglingon ko, nakita ko ang matandang lalaki. Agad akong humarap sa kanya at napatitig sa kanyang muka. Mukha yatang may hinahanap ka sa lugar na ito. Ano pong ginagawa niyo rito? Sinundan kita para kasing may hinahabol kang babae sa lugar na ito kanina. Opo. Nakita niyo po ba ang babaeng hinahabol ko kanina? Oo, pero mabilis siyang nawala sa lugar na ito. Malakas ang kutob kong dito siya nakatira. Bakit mo siya hinahabol? Mangyaring siya po kasi ang dati kong asawa. Kung ganun, siya pala ang dahilan kung bakit umiinom ka ng alak araw-araw. Buntis na siya. Ibig sabihin, may pamilya na siya. Nakuyom ko ang aking kamao dahil parang may kutsilyong sumaksak sa aking dibdib. Para bang sasabog ang aking dibdib dahil sa labis na galit. Teka, maiba nga po pala tayo ng usapan. Tungkol po sa sinturon. Para po kasing may kakaiba sa sinturon na ibinenta niyo po sa akin. Oo nga, may kakaiba talaga dyan. Ang sinturon na yan ay mahiwaga. Hindi mo yan mahuhubad hanggat hindi ka gumagawa ng kabutihan. Ano po? Paano hindi ko na ito mahuhubad? Pambihira naman kayo, oo. Paano ako makakapagpalit ng salawal? Abay, problema mo na yon. Ang sinturon lang ang hindi mo mahuhubad. Gumawa ka na lang ng paraan kung paano ka makakapagpalit ng salawal. Pinagluloko niyo po ba ako? Hindi kita niloloko, iyo. May dahilan kung bakit nasa iyo ang sinturon at kung bakit nandito kayo sa lugar na ito. Ano pong ibig niyo sabihin? Ang nagdala sa inyo rito para mapigilan ang napipintong pagsalakay ng mga aswang. Ikaw ang napili ko na humarap sa mga kampon ng kadiliman. Nasisiraan na po kayo ng ulo. Kung ano-ano na po pinagsasasabi niyo eh. Ang lakas ng tama niyo, Tatang. Hindi ako nasisiraan ng ulo at lalong hindi malakas ang tama ko. Imbis na masayang ang buhay mo sa alak, bakit hindi ka muna magkaroon ng pakinabang bago ka man lang mamatay? Napigilan ako sa aking narinig dahil mukhang hindi nga nagbibiro ang matanda. Ang mahiwagang sinturon ay gawa sa balat ng bakunawa. Kalokohan. Bakit hindi mo subukang hubarin ang sinturon mo? Sige, para malaman mong hindi kalokohan ang mga sinasabi ko sa'yo. Sige, porbahan mo. Napatitig ako sa mukha ng matanda at ginawa ko ang pagtanggal sa lock ng aking sinturon. Ngunit kahit na anong gawin ko, hindi ko talaga yon matanggal. Sa halip, lumiwanag ito ng malakas. O ano? Naniniwala ka na ba? Anong ginawa niyo sa akin? Sino po ba talaga kayo? Ako si Lolo Iskimo, ang nangangalaga sa lahat ng uri ng agimat. Isang agimat ang sinturon na yan. Habang nasa bewang mo yan, hindi ka tatablan ng kahit na anong sandata. Maliban na lang kung kagat at kalmot ng aswang. Ngunit magagamit mo yan
na panlaban sa mga kampo ng kadiliman. Pero matatanggal mo lamang ang sinturon kapag nalagay ka sa panganib. Hihintayin ko pa po na manganib ang buhay ko bago ko matanggal ang sinturon na to. Pambihira naman buhay to. Tsaka tatang, bakit ako? Bakit ako napili nyo? Hindi naman ako nakikipaglaban sa mga kampo ng kadiliman, Lolo Iskimo eh. Dahil gusto kong magbago ka. Gusto kong ituwid mo ang buhay mo. Huwag mong sirain ang buhay mo sa pag-iinom ng alak. Imbis na sirain ang buhay mo, gumawa ka ng paraan para makatulong ka sa ibang tao. Ginagawa ko ito para sa'yo. Para malaman mo na may dahilan kung bakit nabubuhay ka pa rin hanggang ngayon. Huwag niyo akong pinagloloko. Kayong may gawa nito sa akin. Tapos tatanggapin ko ang tulong niyo. Hindi ko kailangan ng agimat niyo. Tanggalin niyo na to sa akin. Pasensya ka na. Pero matatanggal mo lang yan kapag natapos mo na ang misyon. Kahit matanggal mo sa datang yan sa bewang mo, hindi mo makokontrol ang sarili mo na hindi isuot yan sa katawan mo. Bakit niyo po ibinigay ito sa akin? Upang puksain ang kampo ng kadiliman. At kung hindi ko po sundin ang utos niyo, ano po mangyayari sa akin, Lolo Iskimo? Sa oras na hindi mo magamit ang sinturon na yan sa kabutihan, unti-unti ang hihigpit sa bewang mo hanggang sa hindi ka na makahinga at mamatay. Teka, ano to, sapilitan? Nagsasabi lang ako ng katotohanan sa'yo. Mahalaga ang misyon mo, Ato. Patawarin mo ko, ngunit hindi ko na mababawi ang malaking responsibilidad na nakaatang sa balikat mo. Nangyari ang lahat ng ito bilang parusa sa'yo. Dahil lumaban ka sa tatay mo, yun ang pagkakamaling nagawa mo bilang isang anak. Kaya nasa ilalim ka ng parusa ko. At ang kapalit, magligtas ka ng mga tao at kung sinong nangangailangan ng tulong mo. Hindi kagad ako nakapagsalita. Hindi ko akalain na dahil sa pagkakamali kong yun, ay meron akong parusa at may misyon na dapat tuparin. Maya-maya pa ay may iniabot sa akin ang matanda. Isang hugis bote na parang tapayan. Ano to? Pampalubag loob para matanggal ang galit mo sa akin. Minsan ka nang humiling ng isang alak na hindi nauubos ang laman, hindi ba? Tinupad ko lang ang kahilingan mo bilang pagpapakita ng kabutihan sa'yo. Tinanggap ko ang bote ng alak, saka ko ininom ang likido. Walang kasing sarap ang lasa nun. Napangisi ako at nawala ang lahat ng galit ko sa matanda. Wow! Grabe! Ang sarap naman ito! Swabing-swabe sa lalamunan! Siyempre, dahil kakaiba ang alak na yan. Hindi ka na mamumroblema sa alak dahil hindi yan nauubos. Talaga po? Pero, paano naman po yun nangyari? Dahil kagaya nga ng sinabi ko sa'yo, kakaiba ang lahat ng mga bagay na ibinigay ko sa'yo. Kaya dapat lang nagamitin mo mga yan sa kabutihan. Ang alak na yan ay may taglay na kapangyarihang magbibigay sa'yo ng lakas ng katawan. Ikaw pa lang ang binibigyan ko ng ganyang klaseng inumin. O siya, paano? Aalis na ako. Hanggang sa muli na lang nating pagkikita. Kung namangha ako sa agimat at alak, mas lalo kong nahiwagaan sa matanda. Nang mula sa aking harapan ay unti-unti siyang naglaho na parabang usok. Inilinga ko sa paligid ang aking paningin. Takot na takot ako at gulat na gulat sa nangyaring hiwaga sa akin. Maya-maya pa ay dumating si Roger. Habol niya ang kanyang paghinga dahil sa paghahanap sa akin. Pambihira ka naman, Tol. Kung saan na kita inanap, nandito ka lang pala. Bakit ka ba nagpunta rito? Tol, hindi ka maniniwala. Nakita ko si Susan. Buntis siya. Kung ganon,
Bakit mo pa siya inabol? Maliwanag na may pamilya na siyang iba. Halika na tol, malapit ng dumilim eh. Umalis na tayo rito. Hindi ako aalis sa lugar na to, tol. Hanggat hindi ko nakakausap si Susan. Pambira naman yan, oo. Ay teka, ano ba yung hawak mo? Kakaiba ang itsura niyan ah. Alak to, tol. Tsaka alam mo ba? Hindi raw to nauubos. Ibinigay sa akin ng matandang lalaki. Anak ng putya naman oo. Bakit mo tinanggap? Baka mamaya may lason yan eh. Walang laso ng alak na to, tol. Natikman ko na nga eh. Ang sarap pa. Isa pa, mabait yung matandang lalaki. Binigyan ka lang ng alak, mabait na. Teka, patikim nga. Kung anong lasa dyan, kung talaga masarap. Hinablot ni Roger ang bote ng alak sa aking kamay. Hindi ko na siya napigilan nang tunggain niya yon. Ngunit nanlaki ang aking mga mata nang wala namang lumabas na likido mula sa bote. Kaya naman, dismayadong ibinalik sa akin ni Roger ang bote. Pinaglololoko mo yata ako eh. Wala naman laman yan eh. Tol, maniwala ka. Meron talaga tol laman. Para maniwala ang aking kaibigan, itinaktak ko ang bote sa aking bibig. At maging ito ay nagulat nang merong lumabas na alak mula sa bote. Dahil sa pagtataka, ay kinuha niya ulit ang bote sa katinungga. Pero biglang walang tumulo. Kung ganun, ako lang ang may karapatang uminom ng alak dito sa boteng to. Makakainom ka lang kung ako ang hawak at irerekta ko sa bibig mo. Pambihira naman yan. Paano nangyari yun? Kahit ako hindi rin ako makapaniwala sa hiwagang nararanasan ko ngayon eh. Ilang oras namin pinag-usapan ang tungkol sa matanda, maging sa aking misyon, at agad na niwala ang aking kaibigan. Sa ilalim ng puno kami inabutan ng dilim. Doon na rin kami nahiga para magpalipas ng gabi. Nag-inuman kami hanggang sa makatulog kaming dalawa. Ngunit naalimpungatan kami ni Roger nang makarinig kami ng ingay mula sa itaas ng himpapawid. Napabalikwas kami ng bangon. Kaya naman, napansin ko ang pagliwanag ng aking sinturon. Naku, lagot. Lumiliwanag ang sinturon ko. Ang ibig sabihin ay panganib. Pero wala naman ako nakikitang liwanag mula sa sinturon mo, Chong ah. Ako lang ang nakakakita sa liwanag. Kailangan natin maganda, Chong. Maging alerto ka. Agad kaming tumayo at inilinga namin sa paligid ng aming paningin. Inilabas ko ang aking lighter na madalas na nasa loob ng aking bulsa. Binuksan ko yon at lumiwanag ang aming kinaroroonan. Naririnig mo ba ang ingay na yun? Para bang napupunit na kumot. Pagaspas yun ng pakpak ng nilalang na lumilipad sa taas. Chong, baka aswang yun. Mas lalo kong naging alerto dahil sa sinabing yon ni Roger. Kanina ko pa nararamdaman na mayroong nakamasid sa atin. Kaya natitiyak ko na naghahanap lang siya ng tamang pagkakataon para atakihin tayo. Hindi nagtagal, may dalawang nilalang ang bumaba sa lupa. Napaawang ang aking bibig nang tumambad sa aming harapan ang nakakatakot na itsura ng aswang. Mukha silang daga na may mahabang dila. Nanlilisik ang kanilang mga mata habang umaangil na parabang nauulol na aso. Tumutulo din ang malapot nilang laway na parabang gutom na gutom at natatakam sa putahing nakahain sa kanila. Maingat kong tinanggal ang aking sinturon at nahubad ko ngayon. Inihampas ko sa lupa ang sinturon at lumiyab ang liwanag mula sa aking sandata. Biglang nasilaw ang dalawang aswang. Kung ganon, nakikita rin pala ng mga aswang ang liwanag mula sa aking sandata. Humakbang ako sa unahan ni Roger at panay ang ampas ko ng aking sinturon na lumilika naman ng kakaibang tunog. Nasasaktan ang mga aswang sa ingay ng aking sinturon. Dahil doon, agad silang lumipad paitaas at pabulusok na umatake sa aming kinaroroonan.
Biglang umangat ang aking kamay. Sinalubong ko ng hampas ng sinturon ang mukha ng aswang. Pasadsad itong bumagsak sa lupa habang umaangil. Para siyang nasasaktan sa aking sandata habang ang sugat niya ay unti-unting kumakalat at umuusok sa buo niyang katawan. Mabilis ko siyang nilapitan at niluhuran sa dibdib. Saka ko siya sinakal gamit ang aking sinturon. Nagkakakawag ang kanyang pakpak habang ang kanyang kamay ay pilit na tinatanggal ang sinturon sa kanyang leeg. Ngunit umusok ang kamay nito nang mahawakan niya ang aking sandata. Mas lalo kong hinigpitan ang pagkakasakal sa kanyang leeg hanggang sa mawalan siya ng malay. Tumayo ako. Binuhusan ko siya ng alak sa katawan. Inilabas ko ang aking lighter. Saka ko siya sinindihan. Nang lumiyab ang kanyang katawan, inatake naman ako ng isa pang aswang. Ngunit humarang kagad si Roger, kaya siya ang tinamaan ng kalmot sa dibdib. Tol, bakit? Bakit mo ginawa yun? Ba't tumarang ka? Napangiwi ang muka ng aking kaibigan dahil sa sakit. Kaya naman, galit kong binalingan ng hampas ng sinturon ang aswang. Tinamaan ko siya ng malakas sa kanyang dibdib. Akma sanang lilipad siya para tumakas. Ngunit mataas akong tumalon at nagip ng sinturon ko ang kanyang pakpak. Hanggang sa bumagsak ang aswang na tiktik sa lupa. Pagkatapos ay nilapitan ko siya at magkakasunod na pagpalo ng sinturon ang ginawa ko sa kanya. Lumabas ang dugo sa kanyang ilong at tenga at lumuwa ang kanyang mga mata. Binuhusan ko rin siya ng alak, saka ko siya sinindihan. Nangibabaw ang sigaw ng aswang hanggang sa tuluyan na itong nasunog at naabo. Kaagad ko namang nilapitan ang kaibigan kong si Roger. Ano tol? Ayos ka lang ba ha? Bakit ka kasi humarang? Yan, nasaktan ka tuloy. Magkaibigan tayo, Ato. At hindi ko hahayaan na masaktan ka. Sige na, alalayan mo na lang akong tumayo. Hindi ko kaya ang sakit ng kalmot ng aswang sa dibdib ko. Ang hapdi. Inalalayan akong tumayo ni Roger. Ngunit bigla rin siyang bumagsak sa lupa. Kaya naman, hinila ko siya papalapit sa puno para sumandal. Chong, ano nararamdaman mo? Mahapdi ang sugat ko. Ang sakit, tol. Para bang may mga insekto naghuhukay sa laman ko. Agad kong sinira ang damit ng aking kaibigan na si Roger at tinignan ang kanyang sugat sa kanyang dibdib. Diyos ko, sa tingin ko, may kamandagang kalmot ng aswang na tiktik. Nangingitim na ang paligid ng sugat mo at mabilis na ako makalat. Kailangan matanggal ang kamandag. Napasulyap ako sa aking alak. Agad ko yung ibinuhos sa sugat ni Roger. Hoy, teka. Anong gagawin mo? Kagaya ng mga napapanood dati sa pelikula, sisindihan ang sugat para mamatay ang kamandag. Hindi ko na hinintay na tumutol si Roger. Sinindihan ko kagad ang sugat niya at agad ko rin na pinatay ang apoy. Napasigaw siya ng malakas dahil sa labis na sakit hanggang sa mawalan siya ng malay. Patawarin mo ko, Chong. Kailangan kong alisin ang kamandag sa sugat mo. Agad kong sinira ang laylayan ng damit ni Roger at yun ang ibinenda ko sa kanyang sugat. Dahil naman sa pagod ay agad din akong nakatulog. Kinabukasan, nagising akong may babaeng nakatayo sa aking harapan. Nanlaki ang aking mga mata nang makita ko si Susan. Nakatingin siya sa akin, kaya naman mabilis akong napatayo at titig na titig sa muka ng dati kong asawa. Susan? Ikaw na ba yan? Diyos ko, Susan, ikaw nga. Anong ginagawa mo rito? Ikaw ang dapat kong tanungin. Anong ginagawa mo sa lugar na to? Hindi ka dapat narito, Ato. Umalis na kayo. Isama mong kaibigan mo.
Heto ang damit niya. Isuot mo to sa kanya at umalis na kayo sa lugar na to. Ha? Pagkatapos ng ginawa mo sa akin, kung umasta ka parang walang nangyari? Matagal na tayong tapos, Ato. Lumikot ang mga mata ni Susan at hindi siya makatingin sa akin. Naplos niya ang maumbok niyang tiyan. Kaya naman, mas lalong bumugso ang galit sa aking dibdib. Sino ang ama ng pinagbubuntis mo? Yan ba ang dahilan kung bakit mo ko iniwan ng walang paalam, ha? Oo. At hindi mo na kailangan malaman pa kung sino ang ama ng pinagbubuntis ko. Ang mahalaga, mahal niya ako at kaya niya akong panindigan. Kaya tapusin na natin ang ugnayan nating dalawa. Ganun na lamang ba kadali sa iyon? Malandi ka. Hindi ka nakukontento sa iisang lalaki. Kahit na anong sabihin mo, masaya na ako sa buhay ko ngayon. At sana ganun ka rin, Ato. Hindi ako aalis hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung bakit mo talaga ako iniwan. Anong dahilan mo? Dahil narinig kita na hindi mo ako totoong minahal. Sabi mo nagsisisi ka na pinakasalan mo ako. Sabi mo, kagaya ako ng nanay mo. At totoo naman, di ba? Nagpabuntis ka pa nga sa ibang lalaki. Alam mo ba kung gaano kasakit sa akin ang ginawa mo, ha? Parang gusto kitang patayin. Parang gusto kong patayin kayo ng lalaki mo. Kung tunay kang lalaki, tatanggapin mo ang desisyon ko. Tanggapin mo na lang ang katotohanan na hindi tayo ang para sa isa't isa, Ato. Aalis na ako at wag mo na akong guguluhin pa. May iba na akong mahal at siya ang ama ng pinagbubuntis ko. Kaya wala nang dahilan pa, Ato, para mag-usap pa tayo. Ayoko nang magkaroon ng ugnayan sa'yo. Sige, kung yan ang gusto mo. Siya nga pala, Susan. Sasabihin ko lang sa'yo na ikaw ang pakay ng mga aswang na tiktik. Kapag inatake ka ng mga aswang, huwag kang umasa na tutulungan kita. Ang asawa mo lumaban para sa bunga ng kataksilan mo sa akin. Saglit na huminto sa paglalakad si Susan. Habang hindi siya lumilingon sa akin. Pagkatapos kong magsalita, saka siya nagpatuloy sa paglalakad, papalayo sa aking kinaroroonan. Nakita ko ang damit na inihagis nito sa aking kaibigan. Dala ng aking galit. Pinunit-punit ko yun. Doon ko ibinaling ang sama ng aking loob. Saka naman nagising si Roger at ikinuwento ko sa kanya ang nangyari sa aming pag-uusap ng dati kong asawa na si Susan. Para bang merong 1,000 kutsilyo ang tumutusok sa aking dibdib kapag naaalala ko ang mga sinabi sa akin ni Susan. Dahil masama ang aking loob, nagpakalasing talaga ako. Si Roger naman ay humingi ng tulong sa mga tao na naroroon para sa pagkain naming dalawa. At nang bumalik siya ay tanghali na. Pagkakain namin, muli naming itinuloy ang inuman hanggang sumapit ang gabi. Nagpasya kaming pumunta sa barangay hall, ngunit nadatnan namin na nagkakagulo ang mga tao. Dahil doon, parang nawala ang aking kalasingan. Ano nangyayari? Bakit sila nagsisigawan? Hinarang ni Roger ang isa sa lalaking tumatakbo. Manong, ano po nangyari? Bakit kayo takot na tumatakbo? Sinabi ng lalaki na sinalakay raw ng mga aswang ang bahay ni Susan. Binaliwala ko ang mga narinig ko at inaya si Roger na umalis sa lugar na yon. Pambihira ka naman, Tolo. Alam mo, kailangan ni Susan ang tulong natin. Bakit ngayon mo pa naisipan na bumalik sa baryo natin? Kagaya ng sinabi ko kanina, Roger, wala na kaming ugnayan ni Susan sa isa't isa. Paano ang mission mo? Kakalimutan mo ba ang sinabi ni Lolo Iski mo? Handa na ako mamatay. Yun nga lang, mauuna si Susan sa aking mamatay.
Lintik talagang katwiran mo na yan, oo. Hoy, papaalala ko lang sa'yo. Buntis si Susan. Kahit para na lamang sa bata, iligtas mo siya. Nakakadismaya ka. Wala kang kwentang tao. Ayos ka lang ba, ha, Roger? Sinasabi mo ba na ililigtas ko ang bunga ng katakasilan niya? Hindi ako tanga. Kung mamamatay siya, kapalaran niya yun. Agad na tumama sa aking muka ang kamao ni Roger at galit niya akong dinuro. Kung kayang tiisin si Susan, ako hindi. Kahit hindi ko kilala si Susan, ililigtas ko siya para sa batang nasa sinapupulan niya na wala namang kasalanan. Hindi na hinintay ni Roger na sumagot ako. Iniwan niya ako at sumama siya sa mga kalalakian na handang tumulong kay Susan. Sumunod ako sa kanila, ngunit nanatili lamang akong nakatayo sa labas ng bakuran ni Susan habang pinapanood ko ang mga aswang kung paano nila sirain ang bahay ng dati kong asawa. Maya-maya pa ay dumating si Lolo Iskimo at lumapit siya sa akin. Pagsisisihan mo ang hindi pagtulong sa babaeng dati mong minahal. Nagkamali ako ng pagbibigay sa iyo ng kapangyarihan. Hindi to kapangyarihan, hindi misyon at parusa. Kahit lapain pa ng mga aswang si Susan, wala na akong pakialam. Mabuti na yun nang mabawasan ng mga babaeng manluloko. Sigurado ka ba na kaya mong hindi siya tulungan at makita siyang mamatay? Hindi ako sumagot sa matanda. Sa halip, tiyungga ko ang bote. Ngunit wala nang lumabas na alak mula roon. Itinaktak ko ang laman, ngunit wala talagang tumulo. Kasabay ng pagtalikod mo sa pagtulong sa iba, nawala ang lahat ng bisa ng mga bagay na ibinigay ko sa iyo. Sige na, malaya ka na sa ngayon. Ngunit ano? Anong mangyayari sa akin? Mamamatay ka. Habulin ka ng mga aswang na tiktik. Sila ang papatay sa iyo. Bigla kong kinilabutan sa aking narinig. Bigla kong nag-alala para sa aking kaligtasan. Hindi ako natatakot sa mga aswang. Kaya kung wala na kayong ibang sasabihin sa akin, ang mabuti pa, lumayo kayo sa akin at huwag niyo na akong guguluhin. Lumapit lamang ako sa iyo para ipaalam sa iyo na wala ng bisa ang kapangyarihan mo. Wala akong pakialam. Biglang nawala ang matanda sa aking likuran. Kasabay ng kanyang pagkawala, ang paglaho ng malakas na enerhiyang bumabalot sa aking katawan. At hindi nagkamali ang matanda. Kasunod ng panghihina ko, huminto ang mga aswang sa pag-atake sa bahay ni Susan. Lahat sila napatingin sa gawi ko. Bumundo ng kaba sa aking dibdib nang lahat sila ay pasugod para umatake sa akin. Wala na akong nagawa kundi ang tumakbo. Tulong! Tulungan niyo ako! Saklolo! Lahat ng mga nadaanan ko na aswang na tiktik ay humabol na rin sa akin na para bang ako lamang ang kanilang nakikita. Takot na takot ako at hinubad ko ang aking sinturon. Sinubukan kong gamitin yon laban sa kanila. Sige! Lumapit kayo mga lintik kayo! Lalabanan ko kayo! Agad na sumugod sa akin ang isang aswang na tiktik. Pinuluputan niya ako ng kanyang mahabang dila sa aking bewang. Sinuntok ko ang dila ng aswang, ngunit hindi yun matanggal. Tuluyang nawalan ng bisa ang aking sinturon. Kahit ang bote ng alak, nawalan na rin ng laman. Naalala ko ang aking lighter. Dinukot ko yun sa aking bulsa at sinindihan ang dila ng tiktik. Kaya naman, natanggal yon. Saka ko muling iwinasiwas ang aking sinturon para hindi sila makalapit sa akin. Ngunit hindi ko napansin ang isa pang aswang mula sa aking likuran. Bigla niya akong kinagat sa aking balikat. Napasigaw ako dahil sa labis na sakit. Kaya napansin ako ni na Roger at Susan.
Lumapit sila sa akin at tinulungan nila ako. Sinabuyan nila ng asin ang mga aswang, ngunit hindi natinag ang mga ito. Tol, hindi sila tinatabla ng asin. Anong gagawin ko? Umalis na kayo! Huwag niyo na akong tulungan! Sige na! Si Susan! Ilayo mo siya rito, Roger! Bilisan mo! Sa unang pagkakataon, bigla akong nag-alala para kay Susan. Nang makita ko siyang tinulungan niya ako. Kahit hindi ko siya tinulungan kanina, ay biglang nawala ang galit ko at napalitan ng pangunawa. Ngunit hindi umalis si Susan. Inubos niya ang asin sa mga kalaban, pero hindi sila pinansin ng mga aswang. Ako talaga ang balak nilang patayin. Kaya naman, ginamit ko ang aking kamao. Ibinalot ko sa aking kamay ang sinturon at inatake ko sila ng suntok sa muka. Ganon din ang ginawa ng aking kaibigan. Ang taong bayan naman ay tumulong na rin sa amin. Nakipagpambuno kami sa maraming aswang na tiktik. Habang inaatake ako ng aswang, ay biglang dumating ang aking ama na si Doroteo. Anak! Nandito na ako! Lumabang ka sa kanila! Patayin mo ang mga aswang na tiktik! Tinaga ni tatay ang likod ng aswang. Gulat na gulat ako kung paano siya nakarating sa lugar na yon, lalo na nang makipagsabayan siya sa mas maraming aswang na tiktik. Tuluyan na kaming nakipagpambuno sa mga aswang. Marami ang namatay sa mga aswang na tiktik, ngunit marami ang tumakas. Hanggang sa pumagitna ang katahimikan sa buong baryo. Nagkalat ang sugatan ng mga tao, katabi ang bangkay ng mga tiktik. Bigla akong nanghina dahil sa mga sugat sa aking katawan, hanggang sa mawalan ako ng malay. Kalat na ang liwanag sa paligid nang magising ako mula sa pagkakatulog. Katabi ko si tatay habang hawak niya ang aking kamay. Anak, ayos ka lang ba? Kumusta na ang pakiramdam mo? Ayos lang po ako, tay. Salamat po, tinulungan niyo ako. Tay, patawarin niyo ako. Naging masama akong anak. Huwag kang humingi sa akin ng tawad, anak. Alam ko naman na hindi mo yun sinasadya. Alam mo bang hinanap kita? Ilang araw kang nawawala. Sobra na akong nag-aalala para sa'yo, anak. Pero tay, paano niyo po ako natuntun dito? Mabuti na lang at merong nakakita sa inyo na sumakay raw kayo ng bus. May kasama raw kayong matandang lalaki. Yung matandang lalaki na yun, nag-iwan na sulat sa kanya na pinabibigay naman sa akin. Sinabi niyang sa baryo ng Santa Rosa raw kayo dadalhin. Anak, sino ba matandang lalaki nagdala sa inyo rito? Isa lamang po siyang kaibigan, tay. Huwag niyo na po yung alalahanin. Ang mahalaga po, ligtas na po tayo. Magsasalita pa sana ako nang mahagip ng aking paningin si Susan. Nakatayo siya sa tabi ni Roger habang nakatingin sa akin. Dahan-dahan akong bumangon sa katre. Saka muling nagsalita. Ayos ka lang ba, Susan? Patawarin mo ako. Patawarin mo ako kung hinayaan kong atakihin ka ng mga aswang kagabi. Nagpadala ako sa galit ko. Huwag mo nang alalahanin yon. Ayos lang ako. Anak, umalis na tayo sa lugar na to. Hindi po ako aalis dito, tay. May kailangan pa po kong tuparin na misyon. Kailangan ko pong iligtas sa mga tao rito. Alang-alang na rin sa kaligtasan ni Susan at ng magiging anak niya. Ano ka mo? Misyon? Aba, anong klaseng misyon yun, anak? Darating daw po ang mga aswang sa baryong to at bubulabugin nilang mga tao rito. Kukunin ang lahat ng mga buntis at papatayin. Kung ganun, aswang na tiktik ang kalaban mo rito, anak. Pero wala ka naman panlaban sa kanila, di ba? Munti ka na nga mapahamak. Siya nga naman, Ato. Huwag mo na akong alalahanin. Hindi ako pababayaan ng Diyos.
walang mangyayaring masama sa akin. Di ako aalis sa lugar na to, Susan. Babantayan kita hanggang sa makapanganak ka. Tanggap ko na wala na tayo. Kaya pinapalaya na kita. Ngunit kailangan kitang protektahan laban sa mga aswang. Teka, nasan ba ang asawa mo? Ha? Dahil biglang naging balisa si Susan, dumako ang aking paningin sa suot niyang singsing. Ngunit nasa inliliit niyang daliri yun. Napako rin ang aking paningin sa suot na singsing ni Roger dahil magkapareho yun ng itsura. Napabalikwas ako ng tayo at bumakas ang galit sa aking muka. Roger? Susan? Bakit pareho kayo ng singsing sa daliri? Gulat na napatingin si Roger sa kanyang kamay at ganun din si Susan. Nagkatinginan ang dalawa at bumakas sa kanilang muka ang pagtataka. Kung ganun, si Roger ang ama na pinagbubuntis mo, ha, Susan? Kailan pa? Kailan niyo pa ako niloloko? Tsaka paano nangyari yun? Tol, maniwala ka, wala akong alam. Isa pa, hindi ko alam kung bakit magkapareho kami ng singsing ni Susan. Nakikilan sa pagsasalita si Roger nang mapatitig siya sa mukha ni Susan. Namula ang kanyang mga mata. Bigla na lamang niyang niyakap si Susan sa aking harapan. At dahil sa sakit na nararamdaman ko ng mga sandaling yon, tumakbo ako sa labas ng bahay. Tinawag ako ng aking ama, subalit hindi ko siya nilingon. Tumakbo ko papunta sa kakahuyan dahil pakiramdam ko nasabog na ang dibdib ko sa galit. Pagsapit ko sa gitna ng kakahuyan ay doon ko na inilabas ang sama ng aking loob. Diyos ko! Bakit? Bakit sa dinami-dami ng lalaking ipapalit sa akin ng aking asawa ay ang matalik ko pagkaibigan? Ito ba? Ito ba ang kabayaran sa lahat ng naging kasalanan ko? Wala akong kasalanan. Bakit pinaparusahan niyo ako ng ganito? Napaluhod ako at sinuntok ko ang lupa dahil sa galit. Maya-maya pa ay may narinig akong yabag ng paa mula sa aking likuran. Huwag mong ubusin ang lakas mo sa lupa. Ang mga nangyayari sa iyo ay may dahilan. Subalit hindi mo naiintindihan at hindi mo nakikita ang katotohanan. Napalingon ako sa aking likuran at tumambad sa aking paningin ang matandang lalaki na si Lolo Eskimo. Ikaw na naman. Palagi ka na lang gugulo, ha? Palagi ka na lang sumusunod sa akin. Ano ba kailangan mo? Hindi kita ginugulo. Ikaw ang may kailangan sa akin. Wala akong kailangan sa'yo. Iba ang kailangan ko. Wala akong ibang gusto kundi ang maibalik ang bisa ng sinturon. Kahit hindi na yung alak. Kahit yung sinturon na lang. Paano ko lalabanan ng mga aswang kung wala naman akong sandata na magagamit laban sa kanila? Ikaw ang dahilan kung bakit nawala ang bisa ng mga yan. Kaya ikaw rin ang magbabalik sa bisa ng sandata. Mamayang gabi, sasalakay na ang mga aswang at kailangan mo nang tuparin ang iyong misyon. Wala na akong misyon dahil wala nang bisa sa data ko. Pero ikaw ang papatayin nila. Yun ang kapalit ng pagkawala ng bisa ng sinturon. Hindi nila mapipigilan ang kanilang sarili na hindi ka patayin. Magiging mabango ka para sa kanila. Paano ko may babalik ang bisa ng aking sinturon? Babalik ang bisa ng kapangyarihan ng sinturon kapag nawala ng galit sa dibdib mo at malaman mo kung ano ang dahilan kung bakit naririto ka sa lugar na ito. Kailangan ko lang umalis hanggang sa muli nating pagkikita. Mabilis na tumakbo ang matanda papalayo sa akin hanggang sa tuluyan na siyang nawala sa aking paningin.
Nanatili ako sa kakauyan habang pinag-iisipan ang mga gagawin. Hindi ko pa kayang harapin sina Roger at Susan dahil hindi ako makapaniwalang nagawa nila yon sa akin. Nagpalipas ako ng ilang oras sa kakauyan hanggang sa pagsapit ng gabi. Biglang dumating si Roger. Tol! Tol, tulungan mo ako. Nakikiusap ako sa'yo. Bakit ka nandito? Niloko mo ko, hayop ka. Huwag mo na akong kausapin. Tol, tulungan mo ako. Si Susan! Dinala si Susan! Kinuha siya ng mga aswang sa pangungunan ni Kapitan! Ano sabi mo? Si Kapitan, Tol. Si Kapitan ang totoong pinuno ng mga aswang na tiktik. Siya ang supremo. Balak nilang kunin ang anak ni Susan. Tol, nakikiusap ako. Tulungan mo ako. Wala akong pakialam sa anak nyo. Hindi ko anak ang ipinagbubuntis si Susan. Ano ka ba? Kundi anak niyong dalawa ni Susan. Kalokohan. Huwag mo nang bilugin ang ulo ko. Kapatid ko si Susan, Ato. Kapatid ko siya. Siya si Lorna. Ang kapatid ko na matagal ko nang hinahanap. Siyang nagsabi sa akin na anak ninyong ipinagbubuntis niya. Kaya kumilos ka na, Ato. Iligtas mo ang mag-ina mo. Iligtas mo ang kapatid ko. Hindi kagad ako nakapagsalita at kinilabutan ako ng gusto sa aking mga narinig. Sinuri ko ang mukha ni Roger kung nagsasabi ba siya sa akin ng totoo. Pero maya-maya lang ay dumating din si tatay at ito ang nagpatunay na totoo ang sinasabi sa akin ni Roger. Maniwala ka, anak, kay Roger. Alam ko ang totoong dahilan kung bakit iniwan ka ni Susan. Si Susan ang nakatakdang magsilang. Nagkagawin nila supremo ng mga aswang. Nangyari yon dahil sa mga taong umampun sa kanya. Nagpakalayo-layo siya at tumakas sa kanilang lugar. Ngunit natuntun siya rito, anak. Nasa panganib ang mag-ina mo. Paano nangyari yon? Paanong umabot sa ganito, tay? Dahil si Susan ang nakainom ng mutya ng mga aswang. Yung mga taong umampun sa kanya, hindi niya alam na aswang. Ipinagtapat niya sa akin ang kanyang pasya noon at nakiusap siya na huwag kong sabihin sa iyo ang kanyang dahilan dahil baka hindi mo siya matanggap. Gusto niya na mamuhay ng tahimik at malaya na hindi nagdadala ng mutya ng mga aswang. Gusto niyang iligtas ang inyong anak. Nagsakripisyo siya para hindi ka madamay. Kaya pinili niyang iwan ka. Pumatak ang luha sa aking mga mata. Bumundol ang kaba sa aking dibdib. Napalitan ng takot ang nararamdaman kong galit kanina. Kaya naman, napatingin ako kay tatay. Saan po nila dinala ang mag-ina ko? Bago kami nagpunta rito, may isang matandang lalaki ang nagsabi na ang kuta raw ng mga aswang ang may tatagpuan sa gitna ng kagubatan. Matutukoy raw natin ang kinaroroonan ng mga aswang dahil sa liwanag na nanggagaling sa bilog na buwan. Magkakaroon daw ng direktang pagsikat ng buwan sa lugar mismo ng pagdadausan ng pag-aalay. Anak, wala ng oras. Kailangan nating iligtas sa mga binihag nilang buntis. Sabay-sabay silang papatayin bilang alay sa kanila supremo. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Lahat kami ay agad na tinahak ang daan papasok sa kagubatan. Habang nakatingala sa langit at sinusundan ang liwanag ng buwan, bigla kong nakaramdam ng uwaw dahil sa malayo namin paglalakbay. Nakapako sa aking bewang ang nakasabit na bote ng alak. Saglit kong tinunggayon at nainom ko ang laman nun, pero agad din akong natigilan. Teka, may alak na akong nainom sa boteng to. Kung ganun, bumalik na ang bisa ng aking sandata. Diyos ko, maraming salamat po. Ito pala ang ibig sabihin ni Lolo Iskino. Babalik ang bisa ng aking kapangyarihan kapag nalaman ko ng buong katotohanan. Katotohanan na ang babaeng inililigtas ko ay nagdadala ng aming anak. Maging sina tatay at Roger ay hindi rin makapaniwala sa aking naikwento. Maya-maya pa ay sumugod na kami sa kuta ng mga aswang. Pagkalipas ng ilang oras na paglalakad, narating namin ang kinaroroonan ng mga aswang. Nadatnan namin ang nagpupulong na mga aswang habang nakahiga ang aking asawa sa lamesa. Nakatali siya roon
Ganun din ang iba pang mga buntis, habang ang kapitan ay may hawak na punyal na nakatapat sa tiyan ng aking asawa. Maraming bantay sa paligid ng kuta. Ano nang gagawin natin? Mukhang nagsisimula na sila sa kanilang ritual. Kailangan na natin kumilos, anak. Hindi na rin po ako makapaghintay. Ililigtas ko ng aking mag-ina. Papatayin ko ang mga aswang na yan. Hinubad ko ang aking sinturon sa aking bewang at agad na sumugod sa kinaroroonan ng mga aswang. Ibinigay ko kay Roger ang lighter at siya ang namahala sa pagsunog sa mga kubo ng mga aswang. Pakawalan mo ang asawa ko, hayop ka! Kapag nasaktan ang mag-ina ko, magtago ka na sa ilalim ng saya ng nanay mo! Humalakhak ng malakas si Kapitan. Sa isang iglap ay nagbago ang anyo nito. Naging isang mabangis na aswang, nakahawig ng mga daga na merong pakpak. Ganon din ang ginawa ng kanyang mga alagad. Agad silang umatake sa akin, ngunit sinalubong ko sila ng palo ng sinturon na tumama sa kanilang leeg. Bawat tamaan ng aking sandata ay umuusok ang kanilang katawan at bumabagsak sila sa lupa. Si Kapitan naman ay agad na lumipad at dinagit niya si tatay. Mabilis akong kumilos, mataas akong tumalon at hinampas ko ng sinturon ang kanyang kamay. Kaya naman, nabitiwan niya si tatay. Galit na sumigaw si Kapitan. Hindi niyo ako mapipigilan sa gagawin ko. Matagal kong hinanap ang babaeng alay. Dahil sa pag-aani siya ng alagad ko. Wala kang pag-aari, Kapitan! Halimaw ka! Magdadaan ka muna sa ibabaw ng bangkay ko bago mo makuha ang mag-ina ko! Agad akong tumalon na mataas at pinalo ng aking sinturon ang katawan ni Kapitan. Ngunit nakaiwas ito at lumipad patungo sa lamesa sa kinaroroonan ng aking asawa. Humaba ang kanyang dila na agad na pumulupot sa aking leeg. Nagpumiglas ako. Pilit kong tinatanggal ang pagkakasakal ng dila niya sa leeg ko. Ubod lakas kong pinalo ang kanyang dila. Nang hindi siya natinag, ginamit ko ang alak at ibinuhos ko yun sa kanyang dila. Roger! Akin ang lighter! Agad na ibinato sa akin ni Roger ang lighter at nasalo ko yun. Kasunod ng pagsindi ko ng apoy sa dila ng aswang. Naputol yun at bumagsak sa lupa si Kapitan. Agad siyang bumangon. Gumanti siya ng kalmot. Ngunit sinalubong ko siya ng hagupit ng aking sinturon at tumama yon sa kanyang muka na nag-iwan ng malalim na sugat. Bumagsak siya uli sa lupa hanggang sa binuhusan ko ng alak ang kanyang katawan na lalong nagpapdi sa kanyang sugat. Anak! Pagkakataon mo na! Patayin mo na siya! Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Walang awa ko siyang pinaghahagupit ng aking sinturon sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Kasunod ng pagsindi ko ng lighter at sinunog ko ang kanyang katawan. Lumapit sa akin si Roger at pinagtulungan naming patayin si Kapitan. Habang lumiliyab ang kanyang katawan, binuhusan ko pa ng alak ang kanyang katawan hanggang sa lumakas at lalong naglagablab ang apoy. Hayop kang kapitan ka! Ito na ang katapusan mo! Rinig na rinig namin ang malakas na pag-angil nito hanggang sa tuluyang maging abo ang kanyang katawan. Habang ang mga natitira namang mga aswang ay inatake ko gamit ang aking sinturon at alak. Sakto naman na dumating na ang mga tao para iligtas ang iba pang mga buntis na binihag. Halos magkaluray-luray ang katawan ng mga aswang dahil sa pag-aagawan ng mga tao sa pagpatay sa kanila. Ginamit ko naman ang alak para sunugin ang lahat ng mga bangkay ng aswang na tiktik. Nang humupa na ang kaguluhan, nilapitan ko ang aking asawa na si Susan. Umiiyak siya habang nakahiga sa lamesa. Kinalagan ko siya ng tali at niyakap ng mahigpit. Patawarin mo ako, mahal ko. Kung naniwala akong hindi mo na ako mahal. Pero bakit ka nagdesisyon nang hindi man lang nagsabi sa akin?
Ato, patawarin mo ko. Natakot akong baka pati ikaw ay mapahamak ng dahil sa akin. Pero dahil sa ginawa mo, muntik na akong mapahamak. Muntik na akong magpakamatay dahil ang buong akala ko, tuluyan mo na akong iniwan. Nalito ako at nahirapang magdesisyon. Akala ko hindi mo ako matatanggap eh. May mutya ako ng aswang sa aking sinapupunan. Hindi ko alam kung karapat dapat ako sa iyong pagmamahal. Mahal kita, Susan. Mahal kita. Maging sino ka man. At anak natin ang nasa sinapupunan mo. Bunga ng pagmamahalan nating dalawa. Tuluyan na nga kaming nagyakap ng maigpit, habang si Roger naman ay umiiyak na yumakap din sa kanyang kapatid. Nakilala raw nila ang isa't isa dahil sa singsing na ipinamana sa kanila ng kanilang mga magulang. Maya-maya pa ay biglang may nagsalita sa aking likuran. Hindi pa huli ang lahat, Ato. Gamitin mo ang sinturon para mawala ang mutya ng aswang sa tiyan ng asawa mo. Itali mo ang sinturon sa sikmura ni Susan upang tuluyang lumabas ang bata kasama ang mutya. Pagkatapos, sunugin niyo ang kuta nila gamit ang alak. Sinunod ko ang utos ni Lolo Iskimo. Kaming dalawa lang ni Susan ang nakapansin kung paano naglaho ang mahiwagang matanda na sa huli ay nalaman ko na isa palang engkanto na nangangalaga sa mga agimat. Isang mahiwagang ermitanyo. Nang gabing yun, nagsilang ng malusog na batang lalaki si Susan. Ang iyak ng aming anak sa gitna ng kagubatan ang naging hudyat na ligtas na ang lahat mula sa mga aswang. Nawala ang kanilang bakas at tuluyang kaming nakaligtas. Bumalik kami sa baryo namin at nagsama kami ni Susan. Tuluyan ang nawala ang mutya ng aswang sa kanyang tiyan at namuhay kami ng mapayapa at matiwasay. Si Roger naman ay isa ng pulis at kasama namin sa baryo ng Alimpok. Si tatay ay pumanaw na, may 10 taon na ang nakakalipas. Magmula rin ng gabing yun, hindi na nagpakita pa sa akin si Lolo Iskimo. Ang sinturon at mahiwagang bote ng alak naman ay tuluyan na naglaho. Masasabi kong ang paggawa ng kabutihan sa ating kapwa ang mabisa talagang sandata laban sa kasamaan. Kahit galit tayo sa isang tao, kailangan nating magpatawad at gawan pa rin sila ng kabutihan. Dahil ang Panginoon, kahit malaki ang ating nagawang kasalanan sa Kanya, patuloy pa rin siyang tumutulong sa atin nang walang hinihintay na kapalit. Hanggang dito na lamang po ang aking istorya. Lubos na nagpapasalamat, Ato.